Kapag sinabi mong hindi ka nagbe-breakfast, ano ang malimit na reaction ng mga tao? Masisira daw ang metabolism mo, magugutom ka daw lalo ka daw tataba, masisira daw ang utak mo, babagal daw ang fat burning, hindi raw healthy yan, at kung ano-ano pa. Pero ang tanong, may matibay bang ebidensya sa claim na yon? O paulit-ulit lang natin itong naririnig hanggang sa naging katotohanan na sa isip ng karamihan? Pinaniwala ang buong mundo na breakfast is the most important meal of the day. Malimit ko yung marinig noon at isa ako sa naniwala dyan. Pero ang malaking tanong po, totoo ba ito o marketing slogan lang? Kailangan ba talagang kumain agad pagkagising ng umaga? Dahil ang oras na? Bakit may mga taong mas gumaganda ang metabolism, stable ang blood sugar, insulin, mas maganda ang metabolic health kapag pinagpapaliban ng unang kain sa umaga? Para mas maintindihan natin, balikan natin ng konti yung history. Noong unang bahagi ng 1900s, nagsimulang i-promote ng malawakan ang breakfast. Ito ay para hikayatin ang maraming tao na bumili ng breakfast cereals. Sino ang isa sa nasa likod niyan? Si John Harvey Kellogg. American businessman, may-ari ng cereal company na nagpalakas ng marketing. Sa kagustuhan nilang palakasin ang benta ng cereal, ginawa nila ito ng marketing slogan. Naging popular, naging paulit-ulit sa tenga ng tao hanggang sa naging katotohanan kahit wala namang basihan or pag-aaral tungkol dito. Then pinalakas pa ito ng mga iba't ibang slogan tulad ng eat like a king in the morning and so forth and so on. So naging bahagi ng kultura, pininiwalaan ng marami, wala na question. Yun ang history. Ano naman ang sinasabi ng metabolic science? Yung biology mo. Every time na kumakain ka, normal na tumataas ang blood sugar at saka insulin. Pero, ang irony nun, sa panahon ngayon, hindi ang kakulangan sa pagkain ang problema. Ang problema, halos buong araw kumakain ang tao. May breakfast, may snack, may lunch, may dinner, may midnight snack. Halos walang pahinga ang katawan. Halos walang pahinga ang bituka. Wala din pahinga ang insulin. Laging mataas. At, ito ang hindi alam ng marami. Kapag laging mataas ang insulin level mo, mas nahihirapan ang katawan mo na gamitin ang sariling taba bilang energy. Lalo na kung insulin resistant na ang isang tao. Kailan lang nagkakameron ng pahinga ang insulin mo? Pag tutulog ka na. Pero kapag kumain ka pa ng midnight snack, wala na. Kung kakain ka ng umaga, lalo talagang wala. Ngayon, isipin mo to. Kung hindi ka naman gutom pagkagising, bakit mo naman pipilitin ang sarili mong kumain? Dahil ba sinabi ng katawan mo o dahil pinaniwala sa iyo na kailangan ito? Actually, marami ng pag-aaral na nagpapakita, lalo na sa maraming adults, na ang pag-skip ng breakfast bilang bahagi ng maayos na time-restricted eating or intermittent fasting ay maaaring makatulong sa insulin sensitivity, blood sugar control, at weight management. Hindi naman agad ito para sa lahat. Pero malinaw na hindi rin totoo na automatic na masisira ang metabolism kapag hindi ka nag-breakfast. Kasi may mga tao na dapat pa di mag-breakfast. For example, yung mga bata na lumalaki. Mga ilang tao na may particular na medical condition. Yung mga buntis. Pero para sa mga ilang healthy adults, hindi obligado ang breakfast. Choice lang yan. Kung healthy ang metabolism mo, walang problema kahit wala kang breakfast. Napakatalino po ng katawan natin para mag-recycle ng enerhiya. Kaya mas magandang tanong po ay hindi kailangan ba ang breakfast? Ang mas magandang tanong ay gutom ba talaga ako? At kung gutom ka naman sa umaga, ito ang pangalawang magandang tanong. Ano ang dapat mong kainin? Mas mahalaga ang quality at timing ng pagkain kaysa dami at oras ng pagkain. Hindi ko sinasabing dapat ka nang tumigil agad sa pagbe-breakfast ha. Ang sinasabi ko lang, huwag nating gawing standard belief ang isang bagay na dapat ay nakabatay sa ebidensya at sa pangangailangan ng bawat tao. Ang marketing slogan, hindi yan science. Hindi lahat ng matagal na pinaniniwalaan ay tama. Minsan, ang tunay na healthy habits ay nagsisimula sa pagtatanong, hindi sa basta pagsunod lamang. Healing starts with faith, followed by your plate.